Nakatawid na papuntang Tunisia mula sa Libya ang halos 400 OFW sakay ng 40 bus. Halos kalahati sa bilang na yan lilipad papuntang Dubai para sa biyahe pabalik ng Pilipinas. Narito ang report. Lumilipad na bala, mga armadong bantay at peligrosong kalsada. Ito raw ang sinuong ng mga OFW na umiskapo sa Libya papuntang Tunisia sakay ng 40 bus. Sa interview ng News 5 kanina, pagkatawid ng border, kinuwento ni DFA Secretary Albert Del Rosario kung gaano kapeligroso ang 6 na oras sa biyahe nila para makuha ang mga OFW. It takes about 6 hours to get to Tripoli. It takes about 3 hours to get to the border. At saka yung when you get inside Libya, meron ng mga anti-aircraft guns na nakikita ninyo, meron ng mga tanke. And as I said, we went across, we had to negotiate something like 20 checkpoints. Sir, itong mga nagmamana mga checkpoints, ito po ba ay government controlled pa rin o ito yung mga rebelde na, yung mga nagpaprotesta na ang nagmamana mga checkpoints at border? Minsan hindi ko namin maintindihan kung anong side eh. Pero ang isa pang problema ay hindi bala o mga militante, kundi mismong sasakyan ng mga OFW na ililikas. So you're in competition with the Koreans, with the Chinese. What happened was, I understand that some of the drivers we engaged wanted to be paid up front. So we were saying that our deal was we don't pay you until we get to the border. Sa huling bilang, halos 2,000 Pinoy workers na ang nakalabas sa bansang Libya. Sa loob ng 1 linggo, target ng DFA na mailikas ang may 5,000 Pinoy mula sa bansa. Pero kahit ang DFA, aminado, hindi madali ang misyong ito. 2 exit point ang itinakda ng ating gobyerno para sa mga Pinoy sa Libya. Ito ay ang 2 Philippine schools sa siyudad ng Benghazi at ang St. Francis Catholic Church sa Kapitolyo ng Tripoli. Ang mga OFW sa Benghazi ililikas papuntang Egypt, habang ang mga nasa Tripoli naman ililikas papuntang Tunisia. Ang problema, hindi madali ang pagpunta sa 2 exit point. Bukod sa daan-daang kilometro kasi ang biyahe sa mga siyudad na ito, narito rin ang sentro ng gulo. Hindi rin madali ang pagtawid ng mga bansa tulad ng Egypt na hindi kasundo ng Libya. The conflict is in the coastal areas. Outside of those areas, we don't really want to move unless they want to. Filipinos that are in safe places where there is no conflict area. Because if we take them out of a safe place and bring them and move them, we may be exposing them to unnecessary harm. No? Tuloy naman ang biyahe ng mga eroplano mula Dubai. Sakay nito ang daang-daang Pinoy na lumikas sa Libya. Erwin Tulfo, News 5. Sa Libya, may ilang bansa pa sa gitnang silangan ang nananawagan na rin sa pagbaba ng kanilang mga pinuno. Sa Bahrain, magdadalawang linggo na ang protesta laban kay Haring Hamad bin Isa Al Khalifa. Naiipit tuloy sa gulo ang mahigit 50,000 Pinoy na nagtatrabaho roon. Isang buwan namang kapit-tuko sa pwesto si Yemeni President Ali Abdullah Saleh. 4 na ang nasawi sa madugong pag-aaklas, habang 26 naman ang sugatan. Higit 2,000 OFW naman ang nagtatrabaho sa Yemen. Namomroblema naman ngayon ang isang grupo ng mga OFW na naiipit sa kaguluhan sa Libya. 43 mga trabahador silang lahat ng MWB oil drilling rig sa Tripoli na nasa disyerto ngayon. Nahanap sila ng News 5 nang dumulog ang mga kaanak nila sa isang programa natin sa Radyo 5. Nasa linya po si Romeo Bobadilla, isa sa mga OFW, para bigyan tayo ng update. Magandang gabi, Romeo. Magandang gabi po. Si Cheryl po ito. Nabanggit niyo ho kanina sa radyo na halos 500 kilometro na lang ang layo po ninyo sa Egyptian border. Paano ninyo balak makarating doon at anong tulong na ang binigay sa inyo ng gobyerno? Sa ngayon po, kami po ay umaasa pa rin sa aming kumpanya
Kanina pong umaga, kausap ko po kahapon pala po na umaga, kausap ko si Senator Gordon, nakausap ko po si Senator Gordon, at saka po yung Foreign Affairs Secretary natin na si Del Rosario. Ang update po namin ngayon, ang napag-usapan po namin mga magkakasama dito, ay tatawid nga po kami ng border ng Egypt dahil yun po ang isa sa pinakamalapit na port dito sa aming kinalalagyan. Ang update po namin ngayon, napag-usapan po ng mga tao at saka po ng manager na aarkila ng bus dito po sa pinakamalapit na bayan dito sa aming kinalalagyan. Ang update po, ayaw pong ipautang nung may-ari ng bus yung bus na inaarkila namin. Kaya ang sabi po nung aming manager, Ginoong Romeo? po ay, hello po? Sige po. Ito po ay bababa po mamaya at magdadala daw po ng pera. Ngayon, ito po ay hindi po sigurado kung may madarating na pera o wala. Kaya po kung wala pong darating mamayang pera, ay i-update po namin ito po sitwasyon na ito sa aming amo na kung po ang nangyari na doon sa pera ipapadala rito. Pagkayari po, kami po hihingi ng tulong at ipahatid din po rin ito doon sa aming Foreign Affairs Secretary at kay Senator Gordon na kailangan po naming ma-rescue rito by any means. Ngayon po, meron po ditong dalawang Hercules airplane ang United Kingdom na nagre-rescue ng mga oil field workers pero wala po kaming impormasyon dito kung paano ito kukontakin. Dahil lang po ang aming pong layo sa airport dito na Switina ay maabot po ng 30 kilometro. Di kumulang. Kaya ang mamaya po, mga bandang 2:00, magpupulong uli po kami ng mga kasama namin para malaman kung makakakuha po ng bus o hindi. Kaya para po panigurado na may susundo sa amin dito, humihingi po kami ng tulong kay Senator Gordon at sa ating Foreign Affairs Secretary na kung sana po at wala kaming bus na masakyan, baka po pwedeng kausapin itong Hercules airplane na ito na nagre-rescue ng mga tao. Ito po ay pag-aari ng United Kingdom. Baka po pwedeng makipag-ugnayan dito at baka po pwedeng maisakay kami nito papunta po sa Malta dahil ang destination po nito ay galing po dito sa Switina Airport. Ang diretso po nito Malta na. Sir, si Erwin Tulfo po ito. Magandang gabi sa inyo dyan, sa Libya. Opo, tanong lamang ho natin, yung sinasabi niyong bus, ito ho'y inarkila ng inyong employer at hindi po ito inarkila ng pamahalaan natin ng tiga DFA o OWA o POEA man. Opo, ito po ay inaarkila ng aming kumpanya pero ayaw nga po pumayag na utang. Kasi po nakalayuan po namin sa Tripoli, wala naman po kaming... Ang isang bus po dito na aarkilahin sa 50 tao ay pumapalo po ng mga 15,000 dinar. Bali po ang isang tao dito ay tumigit kumulang, isang pasahero po ay 250 dinar. Ang isang tao ang bayad. Simula dito sa aming kampo, susunduin kami rito, ihahatid kami sa border. Sir, saan po kayo galing? Sa Benghazi ho ba kayo galing o sa Tripoli? Pakiulit po. Galing po kayo ng Benghazi, ano? Hindi po. Ang aming pong lugar na ito, ang aming pong base camp, ay napakalayo po sa Benghazi. Halos sa city of Benghazi po napakalayo. Mga tumigit kumulang po sa 700 hanggang 800 kilometro. So ito... Ngayon po, ito pong Tobruk. Go ahead, Egypt border. Ito po ang layo ay humigit kumulang sa 500 hanggang 600 kilometro. At katulad nga po na nabanggit ko, nakausap ko nga po si Secretary Del Rosario at si Senator